Gusto raw po guys ni Vice President and Defense Secretary na si Sara Duterte na magkaroon ng patas na laban para dito kay Pastor Kibuloy. So sa madaling sabi guys, pinagtanggol po ni VP Inday itong si Pastor Apollo Kibuloy. So sana ganyan din no yung ginagawa ni VP sa usaping West Philippine Sea na yung mamamayang Pilipino natin na binubuli, hinaharas, sana pinagtatanggol mo din. Diba? Imagine guys, no? May oras siyang idepensa ang kanyang sarili na siya daw po ay biktima ng black propaganda, biktima ng demolition job. May oras siya para makisawsaw sa usaping SMNI at lalong meron din siyang oras para magbigay ng statement para ipagtanggol itong si Pacquiao. Pero oras sa West Philippine Sea na madaming Pilipino ang binubuli at hinaharas, meron pang ang Navy na nasugatan sa pambubuli na ginagawa ng mga China sa ating mga mamamayang Pilipino, pero wala kaming narinig ni isang salita galing sa'yo. So ngayon guys, ipi-play ko yung video ni VP na kung saan sinabi niya na dapat daw pong magkaroon ng patas na laban itong si Kibuloy at wala daw pong saysay ang ginagawang investigation ng Senado. So panoodin natin guys. Grabe. So sabi dito, Vice President Sara Duterte binigyang diin na dapat bigyan ng patas na laban si Pastor C. Kibuloy sa tamang korte. Justice and truth cannot be achieved trial by publicity but a day in court. Yan po yung sabi ni Inday. So i-play natin yung video. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Syukran. Napaka-ironic, no? Lagi daw tayong manalangin para sa hustisya at katarungan. ICC! Diba? Madugong war on drugs. Tukhang! Kaloka, no? Alam nyo guys, kinikilabutan ako na nagkaroon ng pangaral itong si BP. Yung nagsasalita siya yung ng Bible verse. Talaga ha? So yun namin maririnig yan after all the issue na ginawa ng tatay mo. Sure ka dyan? So ngayon nga guys, pinagdiinan ni VP. Yawa. Natatawa talaga ako guys na nangaral si Inday. Anyway,
So, pinagdiinan nga ni VP na dapat daw magkaroon ng patas na laban. Itong si Pastor Mokibuloy. Yung laban ni Dilima, yung laban ng ABS-CBN, nagkaroon ba ng patas na laban? Ha? Tapos sinabi niya, trial by publicity. Ano ulit? Trial by publicity. So, ngayon, yung tinutukoy ni BP Inday na trial by publicity, so yung ginagawa din ngayon ni Robin Padilla na pagpapaimbestiga sa National Telecommunication Commission sa pinataw nilang indefinite suspension, trial by publicity din pa po ba yun? Ha? BP Inday? Siguro nasasabi nilang trial by publicity kasi akusado yung mga kakampi nila. Di ba yung kaanib nila ang kinakasuhan? Kaya nila nasasabing trial by publicity. Pero anyway guys, ito po kasing issue na to, in aid of legislation. So, pinapa-attend po, ini-invite itong si Pastor Mapolo Sikibuloy kasi gusto pong malaman ng iilang senador kung meron pa bang mga dapat na batas na, di ba, kasi sabi ni Senator Risa Ontiveros, gusto niyang punan yung gap ng mga batas. So, in aid of legislation, yun na nga guys, gusto po nilang makita itong si Kibuloy para ho malaman ng mga iilang senador kung meron pa bang mga batas na dapat idagdag para ho sa proteksyon ng mga mamamayang Pilipino na di umano'y inaabuso, naabuso, sinamantala ng allegedly kriminal na si Pacquiao, na si Kibuloy. Ngayon guys, panoodin natin tong video ni Senator Risa Ontiveros kung saan sinagot niya na yan. Oo, hindi korte ang Senado, pero ginagawa nila to in aid of legislation. So anyway, panoodin muna natin kasi baka hindi to alam ni VP Inday, no, na sinabi, abogado pa naman, no, abogado pa naman, naturingang abogado. Panoodin natin. Hindi naman papel ng Komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Kibuloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinama ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and the issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga ng tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan? Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor standards o sa occupational safety and health standards? Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung
manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba? Masasite ba yung kalayaang iyan? Lalo na nung religious leader para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ng aking mga kasama, at least 3 na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Quiboloy. Okay, rinig nyo naman, no? So, kaya, oo, aminado tayo na hindi korte ang Senado. Pero, in aid of legislation, syempre, di ba, kagaya nga ng nabanggit ni Senator Risa Ontiveros, meron silang nakita na mga hindi pasok sa labor employment, sa SSS, kung saan ba sila nabibilong. So, kailangan nilang punan ang mga batas na kulang. Kaya nga, in aid of legislation, hindi naman po husgado ang Senado, pero nga, kaya nagkakaroon ng investigation para malaman ng iba pang mga senador kung ano pa yung mga dapat punan na pagkukulang, gap sa batas, 'di ba, para sa proteksyon ng mamamayang Pilipino. Yan po 'yon, VP Inday, sinagot na po 'yon ni Senator Risa Ontiveros, and I hope sana na klarado na 'to. Babae ka pa naman, nataon pa sa Women's Day, Women's Month, tapos ganyan yung pinagsasasabi mo. So, nasaan yung ano dito? Nasaan yung pagiging fair and balance mo? Di ba na gusto mong magkaroon ng katarungan itong si Pacquiao? Eh, yung katarungan sa 125 million, sana sinagot mo muna. Yung katarungan sa 51 billion, sana sinagot din muna. Yung katarungan sa 12,000 beneficiaries, ghost beneficiaries ng DepEd, sana sinagot nyo muna bago sa katarungan ni Pacquiao. Di ba, mind your own business. Pakialaman nyo yung issue nyo, hayaan nyo sa laban dito si Pacquiao, kasi total, siya din naman ang may kagagawan, siya din yung magre-resolba. So, pag mayaman talaga, no guys, napapansin nyo, iba yung treatment eh. Pag mayaman, tas pag ikaw ay poorest of the poor, iba din yung treatment sa'yo, which is nakakalungkot. Diba? Sobrang sakit na sa part na yon, na iba yung treatment pa sa mga poor, iba yung treatment sa mga mahirap. Tingnan nyo guys, yung kay Senior Aguila versus Quiboloy. Diba? Nakikita nyo yung yung trato nila kay Pastor Mo Quiboloy. Diba? Nakakalungkot. Tapos sasabihin mo na pandarahas daw po ang ginagawa kay Pacquiao, yung nararanasan ngayon ni Pastor Mo Quiboloy. Siguro ata mas mararapatin mo na syempre tanggapin na lang ata natin, no, na yung totoong pandarahas naranasan sa panahon ninyo. Yung extrajudicial killing, 'di ba pandarahas 'yun? 'Di ba? Alam nyo guys, less talk, less mistake. Sana itong si VP, na nahimik na lang ba? Hindi yung kadami-dami pang pinapakailamang issue, hindi niya naman mapakailaman yung sarili niya. Di ba yung issue mo, pakailaman mo. Yung issue ni Quiboloy, kay Quiboloy yun. Kaya napatawa naman ng indefinite suspension itong SMNI dahil mayroon silang nilabag na batas. Di ba? Pinagpapaliwanag sila ng National Telecommunication Commission kung bakit hindi dapat sila isuspend. Ano yung ginawa? Nag-file ng motion. Eh, prohibited po yun. Bawal po yun sa ating batas. 'Di ba? Kung sumunod na lamang sana sila sa 30-day suspension, hindi sila ere ng ere kahit suspended sila, eh di sana nakakapag-ere sila ngayon. Kaso ang ginawa nila hindi, nagmamatigas.
feeling above the law, feeling superior. Diba, nakikita nyo naman guys, diba? Hindi naman yan bubang ang NTC para patawan ng indefinite suspension kung wala namang nilalabag sa batas. Nakakaloka. Yung ginawa nyo sa ABS-CBN, di ba pandarahas din yun? Hindi din yun patas? Sko. Nakakaloka na magkaroon tayo ng VP na ganito. Masakit siya sa banks pero wala tayong magagawa. Elected official to. Di ba guys? Nakakaloka. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.